Alleluia, 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 Alleluia. Panginoon ay darating, bibigyan niya ng paningin mga bulag na gagaling. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo at sinabi niya, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga taong ang kalooban ay tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak, kundi ang Ama, at walang nakikilala sa Ama, kung hindi ang anak at yaong marapating pagpapahayagan ng anak." Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi na di naririnig ng iba, "Mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Masaya po ba kayo ngayon? Masasabi niyo bang, "Masaya ako ngayon"? Yung iba tumatango, yung iba alanganin kung ano ang isasagot. Kahapon po nagtapos o nag-uwian yung mga Pilipino na naging bahagi po ng Second Asian Mission Congress na ginawa po sa Penang, Malaysia. Kasama po ako sa mga umuwi pagkatapos po ng 5 araw na pamamalagi dahil sa isinagawang event na iyon ng Federation of Asian Bishops Conference. Nakauwi po ako ng maluwalhati dito, ngunit yung mga kasamahan ko po ay naiwan ng eroplano. Yung mula sa Kuala Lumpur, papuntang Maynila. Kaya tumawag sila sa telepono at sabi nila, "Father, naiwan po kami ng eroplano. Kinakausap po nila ngayon yung sa counter ng Malaysia Airline." Ang sabi ko naman, pakaswerte naman ninyo, sana all. Hindi nila maintindihan yung sinasabi ko. Father? Puti nga ikaw po nakauwi na." Hindi, basta sabi ko, sana all ang swerte ninyo. Nung kinagabihan, tumawag po uli. At this time, ang tono nila, masaya na sila. Bakit kanyo? Dahil naroon sila sa isang magandang hotel ng libre at kumakain ng buffet dinner.
yung mga steak, ha? Mga seafood na naglalakihan. Ipinakita pa nila sa akin sa telepono yung kanilang ikinakain doon sa buffet dinner sa isang magandang hotel sa Kuala Lumpur. Ayan. At ang sabi nila, tama ka, Father. Ang swerte pala namin. O di ba sabi ko nga sa inyo, di ang saya-saya nyo ngayon? Oo nga, Father. Pinakita pa sa akin, napakadaming pagkain sa kanilang harapan. Minsan, minsan po ay, ang totoo niyan, tayo po ay pinuspos na ng Diyos ng kaligayahan. Minsan po, sa totoo lang, ang Panginoon, hinipo na tayo. Pinipuspos na tayo ng kasiyahan. Pero minsan hindi natin alam o marahil hindi wala sa ating kamalayan na masaya pala ako. Tingnan niyo po itong tatlong bagay. Pag nakita niyo po itong bagay na ito sa inyong sarili, isa sa mga tatlong ito ay hudyat o senyales na masaya pala akong tao. Una, sabi dito sa Ebanghelyo, si Jesus ay pinuspos ng Espiritu Santo ng galak. Yan ang unang-unang sinabi. Si Jesus ay pinuspos ng Espiritu Santo ng kasiyahan. At ito ang naging bunga noong paghipo ng Espiritu Santo sa Panginoong Jesus. Una, ang sabi ng Panginoon, pinasasalamatan kita sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong, pero ibinigay mo sa mga ang kalooban ay sa bata. Ano ibig sabihin po nun? May mga bagay po na ipinagpapasalamat natin, ngunit sa ibang pananaw o pananaw ng mundo, hindi naman natin hindi dapat ipagpasalamat. Halimbawa, yung mga maliliit na bagay na ipinagpapasalamat na natin sa Diyos. Pero sa mundo, maliit masyado yan para ipagdiwang. Pero sa mata ng mundo, baliwala yan, hindi mahalaga yan. Pero ikaw mismo, damang-dama mo na masaya ka na. Pero ang mundo, hindi pa. Ikaw, nagpapasalamat na, pero ang mundo, hindi pa. Nangyayari na ba yan sa'yo? May pinagpapasalamat ka na, nakikita mong biyaya, pero sa mata ng mundo, hindi pa. Yaan po ay senyales na ikaw ay masaya na. Pinuspos ka na ng espiritu ng kagalakan. Pangalawa na nasasaad sa Ebanghelyo na karanasan ng Panginoon ay yung pinagpapasalamat mo yung iyong ugnayan. Nakita mo, wala man kaming pera, pero maayos naman yung aming samahan sa bahay. Wala man kaming bonus, pero at least hindi kami nag-aaway-away sa opisina. Wala man kaming magarbong Christmas party, pero yung simpleng exchange gift, okay na kami doon. Kapag ang iyong ipinahahalagahan ay yung ugnayan, higit sa mga bagay na nakakamtan, yun po ay isang senyales na isang tao na pinuspos na ng Panginoon ng kagalakan. Masaya ka ng tao. Dahil hindi mo kailangang bigyan ng malaking halaga, hindi mo kailangang makamtan ng mga bagay na gusto mo at pinapangarap mo. Pagkus nakita mo lang na meron kang kaibigang matapat, meron kang kasalo sa buhay, meron kang kasama sa buhay, meron kang mga taong nakakasama araw-araw, sapat na yun sa iyo. Ibig sabihin nun, masaya ka na. Masaya ka na dahil sa iyong mga kasama, hindi kailangan na maibigay sa iyo ang iyong inaasam. Pangatlo, nasa Ebanghelyo, nakasaad din po dito na pagkatapos si Jesus ay mapuspos ng galak ng Espiritu Santo, bumulong siya. Bihira niyo pong makikita ang Panginoon na bumubulong.
Ano yung binulong niya? Ang sabi niya sa mga alagad na pabulong, mapalad kayo kasi nakikita niyo at naririnig yung pangyayaring ito pero hindi naririnig ng iba. Kayo mapalad. Ano ibig sabihin po nito? Kapag kayo po ay isang tao na nakikita mo yung kabutihan, yung magandang kapalaran ng iyong kapwa, ito ay isang senyales na ikay isang taong masaya na. Hindi mo ipinagkakait sa kapwa ang kanilang pagiging blessed, pero sinasabi mo sa kanila, alam mo, blessed ka. Blessed ka. Alam mo, ikaw binayaan ka ng Panginoon. Alam mo, mapalad ka. May mga anak ka. Mapalad ka. Ganyan ang iyong tayo. Maganda kalusugan mo. Yung bang taong hindi naiinggit, pero handa niyang sabihin sa kanyang kapwa, uy, mapalad ka. Uy, may blessing ka. Uy, blessed ka. Hindi ka naiinggit. No? At hindi ka nangiinggit. Hindi ka naiinggit at hindi ka nangiinggit. Yan ay senyales na isa kang taong masaya. Amen? At least 3 bagay po na mga palatandaan na ikay ay masaya na. Una, kagaya na sabi po dito, ay kahit anong meron ka, kahit hindi malaking bagay para sa mundo, pero masaya ka na kapag ikaw ay satisfied sa iyong ugnayan, may mga tao kang kasama, nagpapahalaga sa iyo, pinahahalagahan ka. Kapag ikaw ay hindi naiinggit at hindi nangiinggit, ikaw ay isang taong masaya. Hilingin po natin sa Diyos sa misang ito, ipanalangin po natin sa Diyos, Lord, i-bless mo ako ng kasiyahan, kagaya ng ginawa mo sa Panginoong Jesus sa Ebanghelyo. Diyos Ama, puspusin mo po ako ng iyong Espiritu nang ako ay maging masaya. Amen.